morning, sugdan nato mga kaigsunan, ang atong first fruit message. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, we are so grateful and thankful, Lord, for this moment sa among kinabuhi nga mapukaw na pod ang among kasing-kasing regarding sa first fruit. And I pray, dear God, that you will use this message, O Lord, that you have given me na mahimong awakening para sa matag usa na dako nga panalangin ang imong gi-prepare para sa dako nga responsibilidad. And I pray that you will help us, dear Father, to embrace it and to obey it according to what the Bible says and to do it willingly and heartily. And I pray, dear God, that you will use me again this morning sa pagwali sa imong pulong, Lord, ug tuguti nga ikaw gyud ang mahimaya niini para sa imong again sa imong glory kini among giampo in Jesus name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Why First Fruits Should Be Given Back to God. Why first fruits should be given back to God. Gikan sa Ginoo, iyang gipatugdon sa atong mga kamot. Then naghatag ang Ginoo nato og free will whether ibalik ba na nimo sa Ginoo o dili. Unya diha na dayon basihan sa Ginoo sa imong pag-uli ang iyahang pagtuman sa covenant. Na may promise ang Ginoo regarding sa first fruit. So, tulo ka butang atong isgutan karong kabuntagon. Number 1, first fruits recognize God's ownership. Ang first fruit imong gi-recognize kinsay tag-iya. Simple kayo. So kung atong unahon mga kaigsunan, naaman tay gitawag nga my property diri sa kalibutan. Pero kung imong yung susihon, di ba kay gihimo ana? Na-acquire na nimo, pero somebody is creating that. Ug ang tanang butang aning kalibutan na hinimo sa Ginoo. Walay butang nga hinimo sa tao. Na-acquire lang na nato. Gitugyan, gi-entrust sa Ginoo sa atong mga kamot. So what we have is not ours, but His entrusted gifts. Kung unsay naa sa atong mga kamot karon, dili na tinuod atoa, ibalintim. Dili na tinuod atoa, pero gi-intrigo rana sa Ginoo nato, gi-entrust. So, stewardship ni. So kung unsa may naangko nimo, it is not for you to become boastful. Dili na to pwede ikapanghinambog kung panalitan, gitugutan sa Ginoo, gitry ta nga mahimong mas taas og status kaysa uban mga tao. It should not make you boastful. It should make you a generous person. Dili nga gamiton animo unsay naa nimo para imong ipakaulawan katong uban nga naa sa kawad-on. In Psalm 24 verse number 1, Psalm 24:1, unsay gingon sa Bible diri mga kaigsunan? The earth is the Lord's. Kinsay molalis? Bible na gasulti. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they. Kinsa man ang they dia? Kita mga tao that dwell therein. Tanan na naa sa sulod sa kalibutan ug ang tanan nga nagpuyo aning kalibutan na is the Lord's. Iya sa Ginoo. Now kita nga mga tao karon nga nakakupot og unsa may ato nakuptan, makaingon bata may labot na Ginoo ani? Ako ning hinaguan, ako ni. Pwede na nimo ang kunon, pero sa dihang pangutanon nakakinsa man ka. Who owns you? Wala na. Ug sa chess pa, checkmate. Alright? So, dili na malalis kay ang Bible mismo na declare in 1 Corinthians chapter 10:26. 1
1 Corinthians chapter 10, 26. Ingon's Bible, mga kaigsunan, for the earth is the Lord's, and the fullness thereof. Ang yawa, nangawat lang. No, sugod sa naa sa Genesis, gipakita sa Bible, mga igsoon, nga gikawat sa yawa ang human race. The fall of man, makita na to sa Genesis. Pero kinsay naghimo ni Adam and Eve? God. Gikuha sa yawa, gibutangag sala, mo nang natawag mga kaigsunan nga ni-separate sa Ginoo ang human race. Og nabutangan nagsala, and that is why the production of a person or man, sinner na. Nalayo sa Ginoo. Pero tanawag unsay gibuhat sa Ginoo mga kaigsunan, sugod pa sa Old Testament, giunsa niya pag-guide ang iya mga tao para mabalik ngadto niya. Ana siya kahambol. Asa ka kita nga tag-iya kay baw siya kinsay nagkawat, unya iyang gipalit ngadto sa nangawat. Iyang gi-purchase og balik ang kinawat. Pero kaya niyang bawion. Di ba? So, ingon ana ka humble ang atong Ginoo mga kaigsunan nga nagtudlo nato sa kamatuoran na siya naghimo sa tanan, pero out of humility and out of love ang iyang gibuhat, do gikawat mata sa yawa, iya tang gi-purchase og balik. Pero dili nato ma-deny mga igsoon nga nagpabilin gyud sa Bible ang ownership is iya sa Ginoo tanan. And that is why kita karon nga mga luwas gisugo sa Ginoo to go and to tell others so that they could also receive the salvation that God prepared for them. Gihatag man sa tibok kalibutan ang kaluwasan. And that is why kita nga mga luwas na nga naangko na tagbalik sa Ginoo, atong sultian ang uban nga wala pa. So we need to be quick to snatch them. Kay ang kamatayon mga igsoon ning kamot sa paspas. No? Mga kaliwat nagunay. Mga dasmag motor mga kaigsuonan. Dili nimo mahibaw-an ang kamatayon kung kanusa. So murag ang kamatayon nagdali sad. Ang mga Kristohanon mao na nagpapatay-patay. Lumba ni. Mao ning gingon si Ginoo, this is the race that I set before you. Ang tag-iya na nag-ingon nga ayaw langaya, ayaw ginay-hinay, pero ang gitudlo sa Ginoo nato wala ta niya giharas-haras. Kang iyang gitudlo nato is discipleship. The quickest but the more relaxing nga klase nga pag-reach out sa tibuok kalibutan. Kay wala gud ka giharas sa Ginoo mga igsoon nga kinahanglan nga magsulwining kag libo-libo diha. Preach the gospel to every person. But you need to take care for sure of souls na kaya nimo atimanon sa tibuok nimo kinabuhi, nga matawag nimo nga imong anak sa pagtuo. Kinahanglan ang mga Kristohano naa gyud ta ana mo na gitawag og discipleship, maunay nalangkob sa Great Commission mga igsoon. Are you listening? So that is how to accomplish kanang mando sa Ginoo, go and preach the gospel to every creature. Wa na niya gikuman sa usa lang ka tawo. Kaya that's very impossible. Saan mo pagwali sa kanang tanang mga tao? But to begin to a strategic people para mo'y mo scatter mga kaigsunan just the way Jesus Christ did sa iyang earthly ministry. Di na ito na malalis, example man na gibuhat ni Kristo nga maoy na nag-iya sa tibuok kalibutan. So, returning the first fruits reminds us that everything we possess comes from God. And we honor Him by giving back the first and best
portion. The first and best portion. So karon, kamo nga naminaw diha. Kumusta ha imo kasing-kasing? Nag-agree ba? O mura og ni suki? Murag nilikay? O murag kanang wala nakauyon sa imong nadunggan karon? Da? Mao nay pag-recognize nga ang tag-iya Ginoo may tag-iya ni ulit na ni. First should be His. Mao nay nakanindot kung ni angkon ta nga bisan ang atong kaugalingon iya sa Ginoo. So it is to recognize God's ownership. Number 2, first fruits reflects our faith. Diha mailhan ang tinuod nimo nga pagtuo. Faith gives first, not leftovers. Ang first mo ihatag nimo sa Ginoo, first and best. Ayaw tong tira-tira. No, sa atong tithes, atong ihatag sa Ginoo kanang mga leftovers. Pagdawat nato sa atong income, atong giuna si yutang. Unya pagkahuman ang mga palitonon, unya pagkahuman kuwang man. Sorry Lord. Sorry Lord, wa man gyud nasubrahi Lord oy. Wa gyud gimando sa Ginoo mga kaigsunan nga kung walay sobra, walay iyas Ginoo. Mao na kun kanunay kulang. Kay ato magikalimtan nga dapat una ang Ginoo. So sa tithes, diha nato mapreparar ang atong first fruit. So kung dili nato tarungon atong tithes, maglisod ta sa atong first fruit. Kay ngano man, dili kabubo ang Ginoo sa panalangin. Dili siya kabuhi sa panalangin para nimo. Unya igabot na sa first fruit, mga igsoon, dinagko naman na. Di ba? Kung ang imong tithes ginagmay ra, ug sa kwan pa, exam pa, quizzes, gagmay ra nga items, pag abot sa final exam, mura kag matulilik imong utok mga igsoon. Kung wa kay klaro sa imong quizzes. Nakuha na to, magunay perfect example yun. Relax kayo ang mga estudyante pag abot sa final. Kung 100 or perfect ang ilang mga quizzes. O, agree yun mo na mga estudyante. Di ba? Kay review naman lang. Pero katong wa in town, hagbong-hagbong ka sa quizzes, murag yun og di mahilabtan, igabot sa final exam. Murag saligan ba? Unya pagkahuman, hagbong gyapon kay na. Wala man siya ka pasar sa iyang mga quizzes. Sumusa na may tabo sa atong Christian life. Hagbong nga ang tithes, maglisod ka sa first fruit. Kaya ang Ginoo dili man siya nato mailad. So in Proverbs chapter 3, 9 to 10, di gyud pwede nga di ni ma-mention basta first fruit. Mao ni pinaka bersikulo mga kaigsunan regarding sa first fruit. In verse number 9, the Bible says, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. O paminawa ha? Honor the Lord. Unsay purpose? Sa tithe, sa kanang first fruit. Dapat ma-honor ang Ginoo. Kung ang imong pag-uli, dili makita sa Ginoo ang imong pagtuo mga kaigsunan, it cannot honor God. Because anything that is done nga walay pagtuo nga nakita ang Ginoo, it cannot please God. So saan man nimo pag-honor ang Ginoo kung ang imong pagtuo wala diha sa imong gibuhat? No, ni kuan lagi ka, ni barog ka, ni hatag ka, ni nilunod ka sa imong first fruit diri, pero kaybaw ka, ikaw mismo kaybaw ka nga kuan na to kanang joke. Dili seryoso ba? Kaybaw ka nga wala ka ni uyon. Kaybaw ka nga dili ka agree. Pero amtay mahimo, sa man nga maning baptist, uy, sa maning baptist. Sa Katoliko pa ko wala man eh.
Well, wa man sa katudloy unsaon pag-adto sa langit. Di man kaiyas Ginoo gyud. Sakit na paminawon mga kaigsunan, pero tinuod man na. Sa Katoliko pa ko, wa man ko tudloy unsaon pag-adto sa langit. Puros man pamasin. Di ba? Mo na nga ato na lang ma-joke-joke na mga kaigsunan nga that is why ilang kanta abi ra pirmi abi. Abi og sakto. Si Maria. Dili man na mo'y makakuan nato, maka-abugar nato para ta maluwas. Kundili direkta ta kang Kristo mga kaigsunan. Nga mao'y tinuod nga tag-iya sa tibuok kalibutan. And we need to honor Him sa pag-uli nato sa first fruit. Again, atong i-check atong faith. Naa ba ang imong pagtuo sa dihang imong giuli ang imong first fruit? Importante na. So, in verse number 10, shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Hallelujah. Wala gyud kalisod sa Kristohanon kung ang imong pagtuo intact. Kay dili man mamakak ang Ginoo, dili man niya papason ang verse 10 sa imong kinabuhi kung imong gituman ang verse 9. This is God's responsibility. Siya mo'y mo puno sa imong barns. O sa pasabot anang barns? Na panudlanan sa imuhang resources. No, ang strength sa imong resources, iyahang i-increase, iyahang ligunon, iyang punon. No, doon ay istorya sa Bible mga igsoon nga farmer nga dako kay siya ani, daghan kay siya ani. Enough good nga bisag di na siya mulihok sa tibok niyang kinabuhi, mabuhi na siya. Ingon anak kadako iyang ani. Karon ang problema niya iyang barn di man masuod tanan iyang ani. Wa gyud siya kaunahuna og share. Wa gyud siya kay numdo mga kaigsunan nga dili na iya nas Ginoo. So ang iyang desisyon, gupon ko ning barn, expenses. Way bali sa iya nga mo gasto siya sa pagpaguba o sa pagpadako sa iyang barn para lang iyang makip sa iyang kaugalingon ang iyang ani. Na greediness. So, anang kagabhion mga kaigsunan, giistoryahan siya sa Ginoo, thou fool. No? Para asa man na ang imong gitigom diha nga mamatay naman ka karong gabi una? Para asa man na? So ang lesson sa Ginoo diha mga kaigsunan, ayaw huna-hunaa ang imong ugma, huna-hunaa nga nahimaya ba ang Ginoo sa imong kinabuhi karon? Kay ang Ginoo mao'y bahala sa imong ugma. Ang problema sa tao kay kita may gusto maniguro sa ato ang kinabuhi unya. Mas musalig paguntas bangko kaysa kanang treasury sa Ginoo. Nya wa ka kay baw kanang bangkuhan ni kalitlag ka sukarap. Nabangkrap lag kalit. Mas musalig pata sa gihimo sa tao kaysa gihimo sa Ginoo. Mo nay sayop sa mga tao mga kaigsunan. Kaning first fruit, kaning verse 9 and 10 is a perfect explanation. Pero ang gikinahanglan mangita ang Ginoo sa imong pagtuo. Do you believe in His way? Sa pag-provide sa imong gikinahanglan. Siya ray bahala mo puno. Klaro mga nag-iingon sa Bible, so shall thy barns be filled with plenty. Kanang plenty daan mga kaigsunan, nindot na kayo na. Unya ang imong barn, punon anang plenty. Wa mo ka kuan na, ka-desire ana. Tak nindot gud ana gud. Unya siya may muhimo ana, kadudahan ba na? Nothing is impossible with the Lord. Nya dili lang kay kana na may kama. There is more. Usa may yang gipuno, and thy presses shall burst out with new wine. O na ang atong kinabuhi, pag dili ta bubilib sa first fruit mga kaigsunan,
Hala, sige na kang puga, sige na puga, wag yun iduga. Nakamantay mo sa atong kinabuhi? Pirti na pa nga mas kamas, hala, hinutdanay nas kusog, hinutdanay sa oras, hinutdanay sa abilidad. Pero, wag yun iduga. Ang resulta, nagkalisod na gihapon. Kaya nga man, ug sa juicer pa na, mga kaigsunan, kita umog juicer tanan, no? Dili baya tanan mainom. Naabay ay bagas malahi. So paglunod nimo sa prutas, pagkadaghan ng juice, pero naay na separate. Ang problema kay imo mang-recycle. Ang mga bagas, mao man siya imo gibalik, napabay duga na. Mga igsoon, ang promise sa Ginoo, i-make sure niya nga ang masud dito perme sa press is fresh nga fruit. Iyan ang responsibilidad nga naagi duga mo gawas. Your presses shall burst out with new wine. Nadiha ang increase every year. Mga kaigsunan. And that is why, ingon sa kanang, diri sa verse number 9, sa sunod tuig, ingon diha, and with the first fruit of all thine increase. Kay naagi increase nga may tabo sa atong kinabuhi. Muna ayaw jud kog ingna mga kaigsunan nga ang kinabuhi sa Kristohanon timing rani kung maka-timing ka unsa kasakyanan nga kumadaot ang timing belt di namdagan. Walay timing ang Ginoo. Siniguro na once nga iyan ang gisulti, once nga iyan ang gibutang diha sa Bible, tinuod na mga kaigsunan. Offering first fruit is an act of trust, showing that we believe God will provide for our needs when we put Him first. Ha? Mura nagpakita ka ba nga nag-trust ka sa Ginoo? Kisa nakasuway ninyo nga nag-time deposit mo. Yan nakasayop nimo, imo gi-time deposit na aras mga 50,000. Gamay kaayo. Nino dito mag-time deposit ka 50 million. Abuhi ka sa kuanana sa interest. No? Pero mas malipay ang bangko nimo. Kay mas dako man silag nalikom sa interest sa imuhang kwarta nga 50 milyones. O kung dili, pagsud usa og sundalo, no? Train ka ba, mahimo kang sundalo. Unya, so pwede na ka sa amslay. Kay dagko kayo og kwan, dagko kayo og interest. Pero mga kaigsunan, kani sinigurado gyud walay bangko aning kalibutana nga makalupig sa interest mga igsoon nga mahatag sa Ginoo the moment nga atong i-entrust sa Ginoo ang first fruit ug tithes nato. Grabing interest. Mora gyud gipangayo sa Ginoo, trust. No, offering first fruit is an act of trust. Ug makita na sa Ginoo sa imong kasing-kasing, ipakita sa Ginoo unsa ka tinuod ang iyang gipromise sa dihang imo nang matuman ang gipabuhat sa Ginoo nimo. So first fruits reflect our faith. Ikatulo, first fruits reveal our gratitude. Ang first fruit nagpakita sa atong pagkamapasalamaton. So, kuan kayo, ulaw kayo ba nga, for example, nanghulam ka. No, ato naman nagisigi og illustrate. Nanghulam ka. Unya, sa dihang gibawi na sa iya, imo pang gipahuwa time sa, oy, gamiton pa man ako. Good, ayaw sa kwaa. Unya, ang tag-iya, mugamit man sad. So, enough na unta to nga, nakagamit ka, gamiton naman sa iya, imo na ito iuli. Pero mura na mag-ikay tag-iya, maikog naman tag-iya hinuon. Di ba? Unya, gihulaman nimo, kutsilyo, napaypuan, pag-uli nimo. Wala na ipuan. Giunsam din na nimo kutsilyo di ay. Ngano nawa, mangpuan na na. Nya dagan na mga tao nga dili gani ka mao mo sorry ha naguba.
Ato lang ni ilisan, oy, maikog man tanimo. Ang uman, wala ra. Di ba? Manghulam og kanang naay makonsum. Dili nimo i-replenish. Di ba? Kaya na may mga kuan nga, inigamit nimo naay makonsum. Ingon na ba? Unya, yano-yanuhon na nimo og panghulam. Sakyanan ba ron? Ingon na. Magasto ang oil, magasto ang fuel, magasto ang brake pad. Bisa na imo kanang kuan ni para ni sa brake pad, para ni sa kuan ni puno-puno kay na sige bi ako brake ato da. Kanira bang manghuam ta? Wa kitay pakialam mga kaigsunan. Total wa man tay labot sa maintenance ana. Mo na reason nga ang sakyanan pag lain-lain na mag-drive na mas dali siya maguba kaysa usaray driver. Kay lain-lain man sila og pag-atiman. Unya less food og atiman ang dili tag-iya. Nakabantay mo? Mo na daghan kayong mga kanang operator nga ilang gibuhat, ang mga taxi driver gipa kuan na rentoon na ang mga taxi nila. O dako kay sila ginansya, wa pa sila problema sa maintenance. Kaya nga naman, mo ginansya naman sila na inigka-impas ana pagkadako ang ginansya makapalit sa silang bag-o. Smart. Labi na kanang blue, kanang blue. Grabiha ng blue, wa may air intake na. Basta ma-secure na nimo diha ang kanang mga pwede masudlan og tubig. What na problema? Nya ila naman ang nauna-huna karon. Sa una kay mambuto man to ang mga itong Tesla pagani ito nga nakaparking ra sa parkinganan, nakaagig baha mga igsoon, ni kalit lag buto. Pero karon ila naman ang nakita naman na nila, gisawm-sawm naman sa tubig ang kuwan. Kita mo ato sa Manila, nga blue taxi. Maurag yun, ibaybay sa... Wa na oy, lapas na oy. Kuyawa na ani ilan na gining na kuwan. Naatiman niya, kaning mga kuwan, na magyunin siya air intake niya. Na may mga driver nga, kay bawo ana. Ala, imong ubog dito. Wa na, kanang murag snorkel ba? Naamanay sa engine bay niya, naamanay kuan ko diha nga naamanas kinaibang buwan, pero pag mulapas na sa hood ang tubig mga kaigsunan, sigurado yun na nga nilamoy na nagtubig ang imong engine. Di ba? So, way pakialam ang mga dili tag-iya na. Pero mga tag-iya, di gani, oy, baha, di tamo kuan ay, di tamo lusong. Mo na nakapait. So, mo sa ni kani atong kinabuhi, di man gitay tag-iyaan eh. Muna gitudluan tas tag-iya, unsaon pag-atiman. Unsaon pag-maintain sa atong kinabuhi. Nga samtang nagkinabuhi ta, ma-will provided ta. It is planned by God. Usa ni mga kaigsunan ang first fruit. Nga kung dili nato buhaton, usa na nga di ka mapasalamaton sa naghimo nimo, sa nanag-iya nimo, kay wa nimo gisunod ang kanang pag-atiman ba sa imo kinabuhi samtang naa pa ka aning kalibutan na. So gratitude is expressed by giving back to the giver. First, it is God who gives everything. So, ang Ginoo may naghatag sa tanan, sa kinabuhi, sa mga panginahanglan sa atong kinabuhi. So, it is normal nga atong express ang atong gratitude by giving it back to the Lord. No? Siya may tag-iya, siya may giver ani una. In Deuteronomy chapter 26. Deuteronomy chapter 26. Verse number 8 to 11. Atong paminaw ni story mga kaigsunan sa mga Israelites ug tan-awag unsa nga klase nga pagpasalamat ang ilang gibuhat diri. In verse number 8, the Bible says, "And the Lord brought us forth out of Egypt with a mighty hand and with an outstretched arm and with great terribleness and with signs and with wonders." Nakaibaw man ta giunsa sa Ginoo no? Pagpagawas ang mga tao gikan sa Egypt, very impossible. Gigayran sa pillar of cloud, pillar of fire. Unya pagkahuman, ang pinaka-finale mga kaigsunan, gitunga sa Ginoo ang Red Sea. Unya along the way, giprovidean sila sa Ginoo
og tubig didto sa disyerto, sa wilderness. Nga makita nimo nga wa gyud supply sa tubig, mga kaigsunan, but God was able to give them water out from the rock. Impossible. So nakikita ta giunsa sa Ginoo sila pagpalapos ngadto sa promised land. In verse number 9. And He hath brought us into this place and hath given us this land, even a land that floweth with milk and honey. Pagkaninduta. Lisod lagi ilagyagian, pero ang giprepare sa Ginoo, mga kaigsuonan, a land that floweth with milk and honey. In verse number 10, and now, behold, I have brought the first fruits of the land which thou, O Lord, hast given me, and thou shalt set it before the Lord thy God, and worship before the Lord thy God. Unsa lang gibuhat? Ang first fruit sa kanang na-produce sa yuta nga gihatag sa Ginoo nila, ilang gidala ngadto sa Ginoo. Ilang gidala sa Ginoo. And thou shalt rejoice in every good thing which the Lord thy God hath given unto thee and unto thine house, thou and the Levite and the stranger that is among you. Paminawa na, mga igsoon. Unsay gisulti diha, ang resulta na ay rejoicing. Nganong na ay rejoicing? Kay naay mga bag-o nga mga good things nga niabot sa imong kinabuhi nga hinatag sa Ginoo. Unahan, gitagaan sila land that floweth with milk and honey. Na ay first fruit diha. Giuli nila sa Ginoo, ang gibuhat sa Ginoo, gibless sila og samot. So nagrejoice sila in every good thing which the Lord thy God hath given unto thee. And not only them, hasta to mga tao nga naa diha, mga kaigsunan, sa ilang kauban diha sa balay, and unto thine house, thou and the Levite, the man of God, na appeal, and diha pa stranger that is among you. Nakapalapad sa imong ministry. No, karon atong iyabo sa church age sa atong panahon karon. Inig-bless sa Ginoo nimo. Gitagaan ka og more opportunity sa Ginoo na naa kay magamit para sa mga unbeliever. Stranger ang tawag ana. To reach them for the gospel of the Lord. Mapalit nimo ang panahon, mapalit nimo ang iyahang attention, mapalit nimo mo invest ka. I-bless ka sa Ginoo. And that is why, mga kaigsunan, nagluya ang mga Kristohanon sa mga kasimbahanan bahin sa pagpangabig og kalag, because ang first fruit pod galuya. Walay supply. Muna manangisda ta, mga kaigsunan, nga taga ra gyud na didto. Taga man ni. Ma-hook up na gani ang tao sa pulong sa Ginoo, maglisod na kaghawa. Kay nga naman, grabe man ni siya mukupot. Pero kung maura ni imong ibutang dito ang taga man ni. Kung maura ni imong ibutang dito sa kuan niya, wala kay paon, kisa may mukit-kit. Nakuha na to. Munang naagyod kay buhaton nga mga sacrifices. So sa imong pag-discipleship, unsa may mga paon nimo, mga igsoon? Di man na nato matawag o kanang lingla-lingla. Di man na lingla. It is part of fishing. Unya, gitudloan man ta sa Ginoo nga ang pagpangabig o kalag, mga igsoon, it's just like fishing. It is just like farming. No? Kung sa fishing, dapat na kay paon. So, ibutang nimo dito. Lingaw, baya na. So, kung nindot imong paon, mas dali siya kay mas ganahan man ang isda. Di ba? Butangan na nimo diha, yung isda, labyan-labyan na, di kugnahan na. No? So, sa may nindot kayo, ibutang sa paon. Bugas, kanindot, ana. Mo na pinakanindot.
Unya, pasalamat ta ka nanay dali, naanay kanang usave, no? Nga tag 270 ra ang 5 ka kilo. O, usa ka kalag na na. Tayo pa naminaw mo? Puna na kanindot mga igsoon, kung naatay ipaon, mas dali ang pangisda na to. Unya kanira man ta, sige na tagwali mga igsoon, ya pagkahuman, hashtag kita, watay gikaon. Hasta kita, ang taga ito gisima-sima. Mo na nakapait na, wata kasabot ba? Wata kasabot. Kung farming sad, gitagaan ta sa Ginog illustration, nga nay upat ka yuta, unya usahay nga sipya ta, kay wag ta kabot sa good ground. Nagsigig pananom ang mga Kristohanon sa wayside, na ay thorny, na ay stony, pero naabiyay good ground. Wala kita kabot sa good ground nga nakatanom ta diha. Kaya nga to, pataka na tagwiris-wiris sa liso mga kaigsunan, no? Ato ta sa kadalanan, wag kita kay bawog asa na nato balikan. Wayside man na. Kana bang passing by lang ba? Passing by. Nanudlot na sa mga pobre. Unya, wala na to sila natabangan nga mga tangtang tong mga worries nila. Nakasabot ta? Maumanay bato. Ngay gabot sa panahon nga muhit up na ang ilang kalisod, makalimot sila sa kanindot sa gitanom. Natsyok, natuok. Tuasad sa mga adunahan, gitudluan nimo. May ni kay tudluan na to, nya kita pa'y pasnakon. Oh, nindot kayo. No? Pero pag abot na sa abundas kinabuhi, mga igsoon, pilion man to nilang suroy-suroy. Cares of this world. Na ay mga dealings nga, mga dinagko kayo, di lang sa taron brad, kay na ako'y business deal karon nga, di na ko mabalibaran, sayang kayo ni. Wala ni mo na tune in ang iyang kasing-kasing, dili good ground. Kayang isurrender ang Ginoo para lang makip ang cares of this world, mga treasure sa kalibutan. But the good ground is willing to surrender his own life for the Lord. Maoto dito ang mabungahon. Sa thorny, wa na mo nga. Sa stony, wa na mo nga. Labaw na sa wayside. Pero dapat sa good ground. Kung sa may buhaton na to, wa may good ground, man naton daruhon. Mo na isupply sa Ginoo mga kaigsunan, nga kung ang Kristohanon nahigugma sa Ginoo, mapasalamaton ta sa Ginoo, atong iuli ng iya sa Ginoo, first fruit iya man sa Ginoo, ang panalangin nga ibalik sa Ginoo nimo, mas munindot pagyud ang atong Kristohanong kinabuhi kay apilan niya sa atong gospel ministry. Na ay para didto. Madaplinan yun nato, malahian yun nato mga kaigsunan. Ingon ana ang Ginoo mo panalangin. Unya naatay mahatag dito sa man of God, naatay mahatag dito sa atong mga kanang pamilya sa panalangin nga ibalik sa Ginoo nato. Everybody happy. Nakuha na to mga igsoon. Pero kalimtan na to ang naghatag. Siya ba yung naghatag una? Kalimtan na to, awa na. Inigsunod pakli mga kaigsunan, wilderness. No? Ang wine press, recycle. Gipuga na nimong pinuga na daan. Di ba? Murag kag gausap og juicy fruit nga wa na gyud nimo puni. Wa na nimo ilisi. No? Kanang juicy fruit gum. Tamis kay permero. Madugay wa na gyud murag na kag kauguma. Wa na nay lami oy. Niagi giimo na guna gipiga. Unya mo pag imo pug balik. Kana ganing lubi, kaduha ra magani na ikatulo wa na magani na ayo. Kalan tuno ba tuno? Wa na magani na ikatulo. Kaduha ra gyud para kanang lami ang iyahang sabaw. Oh, dagha mga Kristohanon karon mga pinig-an na sa uban mao nay ato ang gibuga.
Nakasabot na. Kanang kape, for example. Di ba naman nagkape? Ang uban, kanang imbis para fertilize na, kanang pangayoon dito sa kanang mga coffee shop. Hindi ato pa ni kayo, naapa ni kape, uy. Sa tinuod na, magkikape mo gawa sana. Pero lasaw. Dili sama gyud sa katong presko gyud mga igsoon nga maogi paggaling unya pagkahuman maogi katong permero gyud duga niya mao toy lami kayo nga kape. Pero unsaon taman nga nag-agad naman lang ta sa pinug-an sa uban. Mao nay kasagaran ng mga kinabuhi sa Kristohanon karon. Nabuhi sa pinug-an sa uban. Ay pa nakasabot ta ni. Mao ning atong ikuan sa atong kinabuhi mga kaigsunan. I want, Lord, the best. Because the Lord is preparing the best for each and every one of us. Mao ning nakanindot mga kaigsunan. Tinuod ng verse 11. Ayaw yung una-una nga kanang verse 11 bot buhat na tinuod na mga kaigsunan itabo na og ipahitabo na sa Ginoo nga naa gyud rejoicing when you obey God in returning your first fruit to the Lord. Kay dapat ang may tabuan ni paghuman sa first fruit, mga pila ka buwan, uy, nagkuhan na sila, nanuroy na ang mga membro simbahan, oh. Ang tibok pamilya, kay gibless sa Ginoo. Kanindot, oy. Di, yun na bawal mga igsoon, nga, once a year, naamoy suruyan ba nga mga nasud? O karon asa man mo nasud? Bisag ano lang sa Pilipinas ba? Nga asa man nanuroy, o sa man nga makalarga ramantag na namatay, na disgrasya, na ay nasakit, no? Makalarga ramantag ahat basta mga ingunana na, pero kanang tuyoon gyud nato ba nga maglingaw-lingaw ang pamilya, wala kay mo nganong wala may budget. Unya according sa verse 11, ipuno biya nas Ginoo. Di ba? Kumayo kag rejoicing mga kaigsunan, probably nakakita kag bagong lugar, nakaadto kag bagong mga suruyanan. Ingon na ba? Pero wala gyud boy budget oy diri ratas balay oy. Wala may kanang kuan, wala excitement. Oh, mo na siya. So giplano na nadaan sa Ginoo. Na-miss na to because we did not obey. Returning first fruits is a joyful response of thanksgiving, acknowledging God's goodness and blessings in our lives. Nagpasalamat ra ka sa Ginoo, imong giuli imong first fruit in a way of being grateful to God because you believe that everything is the Lord's. Unya nalipay ka nga intriguhan ka sa Ginoo unsay naa sa imong kamot kanon, mao na imong gipasalamatan ng Ginoo, giuli nimo ang first fruit, wala nimo siya tulisa. So ang nahitabo ana, nakapa-express ka sa imong gratefulness sa Ginoo. Unya gidawat sa Ginoo ang imong pagpasalamat, amo nagibalikan ka og more blessing. So then ang challenge mga kaigsunan, challenge. Let us not hold back the first and the best from God. Ayaw jud i-hold back. The first fruit are declaration of His ownership. Not only that, also our faith and our gratitude. They are a challenge. Will you honor Him today by returning what belongs to Him first? Will you honor Him? Naamantay kanang today nato mga kaigsunan, naamantay gi andam nga panahon. Will you honor Him with your first fruit? Will you honor Him? Ato ng challenge. Kaysa ako nang giingon sa pagsugod aning mga kaigsunan, gikan na sa Ginoo, giintrigo diha nimo, giintrust sa imuha, now it is you to decide. Will you return it to God? Kay first fruit man na, will you return it to Him? To honor Him? Being grateful to Him? Nga gipanalanginan ka? Or
Imo lang nagkuhan nga, kuan nila na sa susunod na. Grateful mangyapon ko sa Ginoo, sige ko ampo gud. Parehara na mga kaigsunan nga gasige ra ka og daig sa imuhang asawa pero wa jud ka kapakaon niya og mga lamian nga pagkaon. Wala jud ka palit niya og nindot nga mga butang. No, masabtan man na kung naas ka pigot. Pero pag abot sa karuhay, mo man gyapon. Wala jud ka gaatiman. Because when there is kanang genuine love, naagyon nay care nga nagpahipi. Nasabtan na to mga igsoon. No? So, mo sana sa atong pagtuo sa Ginoo. Kung tinuod gyud ta nga nituo ta nga Ginoo mo'y tag-iya, siya maoy kanang nag-allow nato nga maangkon ni nato, ang pagpasalamat mga kaigsunan is very important for us to do. Para makita sa Ginoo ang atong kasing-kasing tinuod, iyaram sa na ibalik nato labaw pa sa atong gibuhian. Naliman ka ang imong gibalik mga igsoon is only the kanang one part of the whole year. Unya 12 guna kabulan, unya usara ang imong giuli sa Ginoo, pero ang iyang gibalik sa imuha, ang panalangin mga kaigsunan sobra para sa usa ka tuig. Ang iyang pag-atiman sa imuha sa sulod sa usa ka tuig. Kay yearly man ni ang atong first fruit. So yung ana mga kaigsunan, ang reason why first fruit should be given back to the Lord. So nakasabot na ta nganong iuli na to. Unya nganong man na ang atong mga dagway murag wa man ta na excited, mo uli ni. Mo uli ni no. Maudi ay ning akong kinabuhi nga ingon ani. O dapat malipay ta. Naara din pamaagi di ay, di na ta kinahanglan mamusta ta ani og mga numero diha nga magdahom tang makadaog ta. Naa man siguradong daog diri o. Kwintaha ko na inyohang mga gipamustag asa mo nagpusta-pusta diha mga igsoon, kwintaha na. Pila na ipildi nimo. Imo pa nang gi-invest diha sa Ginoo. Sigurado pambalik pero kinahanglan ituo ka. Kay importante man ang pagtuo god. Kung dili ka mo tuo, ayaw na lang. Di ba? Para di mo kung tuo, ay di na lang ko. Amo lagi pero ayaw sad og pugsa ang Ginoo sa bugti sa imuhang gibuhat. Kay naa magibugti covenant panggunagod. No? Tulis man kung di mo iuli, tulis. So kung di mo tulison ang Ginoo, na siya bugti, anak mo na maimo. Pero kung imo tumano ng Ginoo, ang mga tao maglantaw nimo, ni magka ang nation shall call you blessed. Mao na mga tao makailan nimo, pobre man siya, pero grabe naman iyang kinabuhi. Di ba? Nga, di ka madudahan nga heredero day ka. Kailan mo siya sa imong kaliwat nga wag yung bilyonaryo. So it's an opportunity sa diha makita nila ang imong improvement sa kinabuhi. It is another opportunity that you can share to them the Lord. Another opportunity nga mahatag nato ang ebanghelyo ngadto nila. So wala na ending. Tuloy-tuloy na ang imuhang pagka-servant sa Ginoo. Kay wa naman naka-engage na ka sa blessing nga nasakay na ka ba? Mao nay routine sa imong kinabuhi. Nga nagsalig ka sa blessing sa Ginoo, unya nangalagad ka sa Ginoo, unya nagsalig sa ang Ginoo, nagsige na og bless nimo, nagsige na sa kag pangalagad sa Ginoo, mao na nay pinakanindot nga part sa imong kinabuhi mga igsoon. Amen. Mo na gipaningkamutan nato. Nga dili wala nay kabahin ang Ginoo ba? Wala nay kabahin ang Ginoo. Ang ato na nais na nangalagad ta sa Ginoo, ang Ginoo ni bless nato. O ngano man kay na naman kay mga barns daghan. Barns. Sabot na ng barns, mga passive income nimo. Mo na. Pero kung di kita maminaw sa Ginoo, magpabilin jud ka nga active ang imuhang
resources, active income, hantod sa imong pagkatiguang trabaho. Siya ro di ka kapuyon. Pero sa kuan lang, anisay lang, wa pa mo kapuya. Wa pa mo kapuya duty. Nga bisan gihilantan, kumbati. Bisan gauwan, bisan init kayo, pugson gyud. Kay no choice. This is my life. That is what you choose. Pero kung mangutana tas Ginoo, Lord, what is my life? Ingon na Ginoo, mo ni akong gipili para nimo. Na ako'y gipatrabaho nimo. And my burden is light. Nganong nabugatan man ka? Nganong bugat man kayo mong kinabuhi? Nga hasta ang pagsimba, marang bugat naman kayong bugat na kayo tiil pa doong simbahan. So, nakabaw na ta sa reason. So, inaot pa nga ato ning tumanon mga kaisunan sa grasya sa Ginoo. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you so much for this lesson that you have given to us regarding sa first fruit. And I pray, Lord, na imong i-bless ang matag usa sa pagtuo, Lord, nga ang first fruit imo ning gi-design para makapadayon mi sa pagpangalagad nimo. Nga dunay continuity ang panalangin nga imong ibubo namo. Salamat kay Lord sa opportunity sa pagpaminaw. Salamat sad sa opportunity sa pagwali. And I pray, dear God, na amo gyud ni nga hinumduman o importante kay Lord nga amo pagtuo dapat mo increase sa among nadunggan karon. And thank you so much for the invitation this morning. I pray, Lord, and commit to you your people to kneel down before you. Maybe some of them will ask forgiveness because wala nila gibutang gyud sa ilang kasing-kasing ang first fruit. Or maybe they will give thanks to you because ila na nga nabutang sa ilang system ang first fruit. So, unsa man ang ilahang panginahanglan, Lord, I pray that you will bless them as they kneel down before you this morning. O tuguti, amahan, nga mahimaya ka, ani nga invitation. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Karon imong higayon,